Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Malaking halaga ang sinayang mo. Ginawa na tayong lahat kung sa akin mo binigay yun at hindi sa mga pulis. Japs, O ano na pala mo ngayon? Di wala. Ako, kung pwede lang kita bugbugin, binugbog na kita eh. Tanga! handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Kahit may mga paaralang nagkakaloob ng libreng edukasyon, ay may mga nilalang pa rin na hindi nakatatapos ng pag-aaral. Ito ay dahil sa kalukhaan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Glenn sa ating dunang sa kanyang panahon. Salamat, Glenn. Oh, bakit ka nagpapasalamat, Lori? Dahil ginawa mo gusto ko. Pinakasalan mo ko. Nahihiya nga ako sa'yo eh. Dahil sa kasalang bayan lang kita napaksalan. Kasi nga wala naman akong sapat na pera. Nagbabasura lang ako, nangangalakal. Ang bahalaga sa akin, nagsikap kang papakasalan ako. At masaya na ako doon. Pero wala ang tiyaatang mo ah. Dahil ayaw niya sa akin para sa'yo. Nalulungkot nga din ako dahil hindi siya nagpunta. Si Chang Atang ang nagpalaki sa akin. Dahil tulad niyo ni Emma, maaga rin ako naulila sa mga magulang. Siguro, kung hindi ako napangasawa mo, hindi tututol ang tiyahin mo. Kalimutan na nga natin yon. Umasa na lang tayo na darating din ang panahon at maunawaan niya tayo. Tama ka. Hindi natin dapat palungkutin ang unang gabi ng pagsasama natin. Thank you, Ate Lori. Dahil sa tulong mo, natanggap ako sa fast food na yon. Sus, ikaw naman. Talaga namang hiring sila ngayon sa branch nila, kaya sinabihan kita. Pagbubutihin ko yung trabaho ko, ate, para ma-regular ako tulad mo. At saka, para makaipon din. Balak mo ba mag-aral sa college? Oo, ate. Ayoko nang iasa ito kay kuya eh. Hindi na niya makakaya. Hindi na nga siya nakatapos ng high school para sa akin. Tiyak na matutuwa ang Kuya Glenn mo pag nalamang may trabaho ka na. Sana marami kong makuha ang pakikinabangan sa mga basurang ito ngayon. Para naman kumita ako. Kahapon, 100 piso lang ang kinita ko eh. Nakakaya tuloy sa asawa ko. Kasi mas malaki kita niya sa akin doon sa fast food na pinapasukan niya. Madalas tuloy siyang gumagastos sa bahay. Kaya sinasabi ng tiyan niya, akong palamunin ang pamangkin niya. Ano to? Bag na maliit. Parang may laman na. Patingnan nga. Ano ito? Asukal? Hindi eh. Parang hindi asukal ito eh. Walang tatak yung plastic. Saka, kinakabahan ako ah. Parang ganito yung nakita ko nagdala ng kaibigan ko si Japs. Mabuti pa. Hihingi ako ng tulong sa barangay. Ipakakita ko ito. O kaya sa pulis. Pambihira ka naman, Glenn. Naisip mo na palang shabu yun. Di sana binigay mo na lang sa akin. Di kumita pa sana tayo ng malaki. Di para na rin ako nagbenta ng droga nun. Saka natatakot ako.
Ayokong magulong buhay namin dahil doon, Japs. Alam mo, mahirap sa tao yung wala nang ang pinag-aralan, wala pang diskarte sa buhay. Tanga! Japs, Malaking halagang sinayang mo. Ginawa na tayong lahat kung sa akin mo binigay yun at hindi sa mga pulis. pero, Japs... O ano na pala mo ngayon? Di wala. Ako, kung pwede lang kita bugbugin, binugbog na kita. Tanga! Malalim na ang gabi, Glenn. Ba't tayong pa matulog? Ano ba iniisip mo dyan? Hindi kasi mawala sa isip ko mga sinabi ni Japs kanina. Tanga raw ako. Walang diskarte. Nainis nga ako nung marinig ko yun eh. Gusto ko na siyang paalisin. Buti na rin at nagpaalam na siya. Sabihin mo nga sa akin, katangahan ba yung hangarin kong wag magulong buhay natin? Na wag malulong sa bawal na gamot ang mga tao? Kawalan ba ng diskarte yung isuko ko sa mga pulis? Ang drogang napulot ko sa basurahan? Tama ang ginawa mo, Glenn. Hindi yun katangahan. Si Japs ang mali. Dahil nabubuhay siya sa masamang paraan. Isa siya pusher eh. At naniniwala ako, hindi ka man nagkaroon ng gantimpala sa iyong ginawa. Nabigyan mo naman ng kaluguran ng Panginoong Diyos. Salamat, Lori. Ikinararangal kita, Glenn. Salamat naman, pinuntahan mo ako dito. Abe, mula nang ikasal ka sa lalaking yun, hindi ka na nagpunta rito. Dahil galit po kayo, Chang eh. Pero ako, wala naman po akong galit sa inyo. Maging si Glenn. Nagpalipas lang po kami ng konting panahon bago po ako dumalaw sa inyo. Kaya lang naman ako nagalit. Dahil ibig kitang protektahan. Gusto ko kasi magkaroon ka ng maginawang buhay may asawa. At naniniwala akong makukuha mo yon sa iba mong manliligaw. Maayos naman po ang buhay namin, Chang. Kahit po mahirap lang kami. Ay, siya nga pala. Nabalitaan ko yung ginawa ng asawa mo. Ang alin po? Yung pagsusuko niya sa may kapangyarihan ng napulot niyang shabu. Mabuti naman naging matalino siya sa pagkakataong yun. At dahil doon, hinahangaan ko siya. Ibig niyo po bang sabihin, pinatatawad niyo na kami? Tinatanggap niyo na ho si Glenn para sa akin, Chang? Oo na. Ano pa ba magagawa ko? Nariyan na yun eh. Sana lang ha, mas magsika pa kayo at magplano ng pamilya upang maitaguyod niyo ng maayos ang inyong magiging mga anak. Ako si Lino, Glenn. Kaibigan ng barangay chairman ninyo. Nasabi nga po sa akin ni Chairman, ano pong kailangan niyo sa akin, Sir Lino? Alam mo, may resort ako sa Batangas. At nangangailangan ako ng mga tapat na tauhan doon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Baka nakakalimutan mo. Ang nanay ko ang pinakasalan ni Papa. Magdiretsahan na nga tayo, Feli. Kaya pilit mong pinagbibili yung loting ito na inaangkin mo. Kasi yun yung paraan mo ng paghihiganti sa amin ni Diego, di ba? Gusto mong makita, kung wala na kaming matitirhan, magmumukha kaming miserable. At para lang mapatunayan mo sa sarili mo na ikaw pa rin ang nagwagi sa huli. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Paano nga ba makapamumuhay ng malaya?
mula sa sumbat ng kahapon. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Roma sa ating dunang sa kanyang panahon. Kung samahan na kaya kitang umuwi sa Santa Catalina. Kasi nag-aalala ako na mag-isa ka lang magmamaneho. Isa pa baka gabihin ka sa daan. Delikato. Napakalayo pa naman ang bayo nyo. Madaling araw naman ako alis, kaya hindi ako gagabihin. At saka sa entrada pa lang ng Santa Catalina, marami nang nakakakilala sa pamilya namin. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ilang araw ka ba ron? Ayoko rin magtagal doon, kaya kailangan magkausap kami ni Roma na masinsinan. Iyan ang isa pang ipinag-aalala ko Yung magiging pagharap nyo ni Roma. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit ang laki ng galit nyo sa isa't isa. Samantalang, iisang dugo naman ang nananalaytay sa inyong mga ugat. Kahit pa magkaiba ang inyong mga ina, iisa naman ang inyong ama. Kumilikot. Mayos ka nga. Baka makita tayo dito ni Inay Tiyak na puro sabunot na naman ang abutin ko. Kaya nga dito kita hinaltak sa dilim. Para hindi na tayo maapitang. Saka para magawa natin ang gusto natin. Sabik na sabik ako sa'yo. Likot-likot naman ang mga kamay. Ito saan kumakalat yan? Pwede ba? Maging gentle ka naman. Sasaktan na ako sa pagiging agresibo. Ano ka ba? Sayang ang dilim. Kung hindi natin sasamantalahin. Mabuti pa. Umayga tayo sa damuhan, ha? Para mas matama natin ang init ng ating mga katawan. Dito. Pagbigyan mo na ako minit. Ngayon lang. Sambis. Please. Kotse ni Feli yung dumating Anong ginagawa dito ng babaeng yan? At anong dahilan para magpunta siya rito? Anong malay ko sa inyo? Kayo magkapatid, kaya dapat kayo nagkakaalaman sa mga bagay-bagay. Ay, malay ko ba ako nagkakausap kayong dalawa? Na tinawagan mo siya, tapos pinapunta mo dito para magkita kayo. Huwag mo akong pagbintangan ng kung ano-ano, Roma. Una, hindi ko alam ang numero ng telepono ni Feli. Saka wala na ba akong isip para gawin yun? Ay, maraming paraan para magkausap ang mga tao ngayon, Diego. Lalo na yung mga dating magkarelasyon. Bahala na nga kayo magkapatid kung paano kayo mag-uusap. Tutal pareho namang makikitid ang mga utak nyo. No? Eh di magsalpukan kayo. Aba, Kung gusto nyo, magpatayan na kayo. Para matahimik na rin ang buhay ko. Ibebenta ko na ang lupa't bahay na ito, Roma. sabi ko na nga ba, yan ang motibo mo ng pag-uwi dito sa Santa Catalina. Pero hindi ko nga ito maipagbibili hanggat nakatira pa kayo dito. O di, hanap po kami ng matitiran. Pero ikaw magbabayad ng upa dahil wala kaming pera. Wala kaming maayos na hanap buhay. Matagal ko na kayong sinabayhan tungkol dito. Bakit hindi nyo pa rin pinaghandaan? Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang kami ng nanay ko ang naunang nakatira sa bahay na ito. Pero nung mamatay si Papa, bigla na lang kayo ng nanay mo ang nagkaroon ng karapatan. Baka nakakalimutan mo, ha? Ang nanay ko ang pinakasalan ni Papa. Ay, magdiretsahan na nga tayo, Feli. Kaya pilit mong pinagbibili ang loting ito na inaangkin mo dahil yun ang paraan mo ng paghihiganti sa amin ni Diego, hindi ba?
Gusto mong makita na pag wala na kaming matitirahan, magmumukha kaming miserable at para mapatunayan mo sa iyong sarili na ikaw pa rin ang nagwagi sa huli. Akala ko ba mag-uusap lang tayo? Paano nga? Sabik na ako sa'yo eh. Ilang araw tayong hindi nagkita. Hindi ko nga kasi matakasan si inay nitong huli. Lagi nakabantay sa mga kilos ko. Kaya nga, pag nagkikita tayo, sulitin na natin ang mga oras. Pero ayoko rin mabuntis, no? Siyempre, nag-aaral pa ako. Kaya lang naman ako nakikipagkita sa'yo. Nai-stress ako sa kadadakdak ni inay sa akin araw-araw. Ay, kaya nga, huwag na natin sayangin ang mga oras. Samantalayin na natin ang gabi. Teka lang naman sandali. Magdahan-dahan ka naman. O, Diego, saan ka galing? Well, Madaling araw na. ikaw pala, Feli. Gising ka pa pala. Ayan, lasing ka na naman. Alam mo, mula nang pinanganak si Minette, 20 taong ko na rin nilalasing ang sarili ko para lang makalimot. Bakit? Akala mo ba hindi rin ako nagdusa sa loob ng 20 taon sinasabi mo? Lumayo akong dala-dala ang mga hinanakit. Ano ba ang gusto mo? Lumuhod ako ngayon sa harapan mo? Para lang mapatawad ako? Ang tanong, mapagpatawad ka ba? Ba't hindi mo pa kasi aminin kaya ka bumalik dito sa Santa Catalina para lang paghigantihan kami ni Roma? Minette! Sino yun? Nagawa niyo sa Dennis, ang inay! Nakita tayo! Teka, Ang papalapit na siya dito Nasaan sa ang mga atin! damit? Ang pantalo ko, iabot mo nga. Iabot mo, akin na. Kailangan mga tatong kagad ako bago makalapit dito ang nanay mo. Makinig ka talagang babae ka! Hindi mo na binigyan ng kahihiyan! Tama na po ako! Nasasagdan ako! Sige, o ano? Ang guluhan to! Bakit mo sinasaktan si Minette? Dito, Ninay, patulungan niyo ko! Yung babae na yan kasi nakita ko! Nakikipagtalik sa kung sinong lalaki doon sa damuhan! Sige na, Minette. Pumasok ka muna sa kwarto mo. Opo, Kami na nung nanay mo mag-uusap. Opo. O bakit? Ano pag-uusapan natin? Yung magulong buhay na nakikita mo sa aming mag-anak? O di ba dapat masaya ka? Dahil yun naman talaga ang gusto mong mapatunayan? Na oo, magkakasama nga kami sa isang bahay. Pero parang magkakaibang tao naman ang aming turingan. Hindi nagrerespetuhan, hindi nagkakaunawaan, walang pagmamahalan. Tama ka, Roma. Sa mga nakikita ko, parang nakaganti na nga ako sa inyo ni Diego sa ginawa niyong panluloko sa akin. Dahil kahit pala hindi ko kayo isumpa, pinagbabayaran niyo na ang kataksilan niyo. Kung tutuusin, dapat ka bang magpasalamat sa akin nung agawin ko sa si Diego dahil iniligtas kita sa isang miserableng buhay na maaaring maranasan mo sa kanya. Sa palagay mo ba? Ano mapapala mo sa isang lasinggero at walang disposisyong katulad niya? Sa isang tamad, walang direksyon ang buhay at walang ambisyon sa sarili, lalo na sa pamilya. At lahat ng yan, inako ko lahat bilang kabayaran sa pagiging sutil ko. Pero sana, naisip mo rin na sinagip ko ang kinabukasan mo.
Manong, yandahan niyo ang kotse, ha? Apo. Susundan natin si Feli sa Santa Catalina. Nag-aalala na kasi ako eh. Hindi ko siya makontak. Baka nga kasi mahirap ang signal doon. Magdadalawang linggo na kasi siya roon. Sige po, sir. Opo, sir. Alam kong kusang ibinibigay ang pagmamahal. Sana matutunan mo ng mahalin si Roma, Diego. Matagal ko na siya napag-aralang mahalin, Feli. May mga pagkakataon man na lumalabas pa rin ang mga diferensya namin sa isa't isa. Nakasanayan na namin ang mga yun sa pagdaraan ng mga taon. Tita, mag-iingat po kayo ni Tito Franco sa biyahe niyo pabalik ng Maynila. Salamat. At ikaw, ingatan mo rin ang sarili mo, ha? Mag-aral kang mabuti. Kalimutan mo muna ang pakikipagnobyo. Makinig ka sa mga pangaral ng nanay mo. Dahil siya ang nakakaalam ng mga kabubuti para sa iyo. Opo, Tita. Pangako po. Maraming salamat sa desisyon mo na huwag nang ipagbili yung lote. Naging makitid lang ang pangunawa ko. Nagtanim kasi ako ng galit. Pero sa huli, mananaig pala ang pagmamahal ko sa iyo bilang isang kapatid. Mahal na mahal din kita, Feli. Di ko man yun nasasabi sa loob ng mahabang panahon. Pero nandito lang yun sa puso ko. At walang anumang makakabura doon. Roma, ganon din naman ako sa iyo. Paano? Naiinip na sa kotse si Franco. Aalis na kami, ha? Feli, kung alam mo lang. Kay tagal kong kinasabikan na makayakap sa'yo. Mayakap ka ng ganitong kahigpit. Ngayon, malaya na ako sa sumbat ng nakaraan. Malayang malaya na. Sa gitna man ng mga pighating dinanas, pag-ibig ay di kumukupas. Hindi nagwawakas ang pagpapatawad, likha man ang masasakit na alaala ng lumipas sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Bobby Cruz at Phil Cruz. Special Sound Effects Bernie Bascal. Technical Supervision Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Sanog. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bakit ba ang suplada mo, ha? Bitiwan mo ang braso ko, Briggs! Pag sa walang kwentang janitor na si Jacob, ang bait mo! Huwag mo idamay ang taong walang ginagawang masama! Bitiwan mo ako! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga taong dahil sa kahirapan ay naaawa sa sarili at kahit ang pag-ibig ay kanilang ikinukubli.
Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Jacob sa ating dunang sa kanyang panahon. Sabi ko, umalis kayo. Sobra ka naman, Briggs! Bakit mo sinutok si Jacob? Oo nga! Wala naman siya ginagawang masama. Mayabang siya. Hindi marunong mahiya. Lapit ang lapit sa inyo. Dahil tinawag namin siya. Nagpatulong kami sa mga pagkain order namin. Tama! Tsaka wala kang karapatan suntukin siya, no? Kahit naman may bakit ka pa rito. Sige na, Jacob. Iwan mo na kami. Opo, Ma'am Nadine. Hoy, Jancor. Pag hindi mo pa nilayuan si Nadine, may kalalagyan ka sa akin. Oh! Grabe ka naman dyan, Briggs! Nagbabanta ka kahit maraming nakakarinig. At ano gagawin mo sa kanya, ha? Papatayin mo siya? Ha, tatandaan namin yan, Briggs! Kapag may nangyari kay Jacob, titistigo kami laban sa'yo! Nadine, tinatakot ko lang naman siya eh. Kasi naman hindi siya bagay sa'yo. Tapos lapit pa ng lapit. Ako lang ang makapagsasabi kung sino ang bagay sa akin! Now, stay away from us! Napakayabang niya talaga, Papa. Arrogante. Opo, totoo po yan, Sir Mario. Hindi na nahiyang manuntok kahit na nasa kantin. Alam niya kasi, kaibigan ni Papa ang daddy niya. At hindi siya matatanggal sa trabaho. Yabang. Kung mali naman siya, kahit anak pa siya na kaibigan ko, tatanggalin ko siya. Sana pa kausapin niyo siya. Pinagbantaan po niya si Jacob. Oo nga, sir. Tsaka maraming nakarinig nun, ha? Supervisor pa naman siya. Hindi siya magandang halimbawa sa mga empleyado. Kilala niyo ako. Hindi ako konsentidor. Bukas na bukas din. Kakausapin ko si Briggs. Ay, may nag-text sa cellphone ko. Hmm. Si Nathan. Sinong Nathan? Kaibigan ko po, pa. Textmate. Ano? Nakikipag-text ka sa hindi mo kilala ng personal? Delikado yan, Iha. Don't worry, pa. Nakikipagkwentuhan lang ito sa akin. At saka, pa, mas delikado dito si Briggs. Sinagot agad yan text ko. Natutuwa ako. Kahit sa text, nakakausap kita natin. Kahit na nga, hindi mo alam na akong ka-text mo. Anak. Nakangiti ka na naman habang nakatingin sa cellphone mo. Siguro ka-text mo na naman yung secret love mo, no? Opo, Inay. Well, bakit naman kasi hindi ka na lang magpakilala sa kanya? Para hindi ka na nahihirapan sa pagtatago. Hindi po ako bagay sa kanya, Nay. Janitor lang ako. Samantalang siya, anak ng may-ari ng kumpanya. Oh, pero sabi mo mabait siya. Opo, at napakaganda. Kaya nga po, lalo kong nakikita ang agwat naming dalawa. Well, nag-aaral ka naman. At nagsisikap. At tunayan, 1 taon na lang matatapos ka na rin sa kolehiyo. Palagay ko naman, matatanggap ka na rin niya. Mahirap pakipagsapalaran, Nay. Ayokong magalit siya at lumayo sa akin. Kaya makukontento ka na lang sa pagiging textmate nyo. Yun ang dahilan. Kaya kita ipinatawag, Briggs. Totoo ba yun? Sino po ba nagsabi sa inyo? Sir Mario, Oh, Jacob. eto na po yung coffee niyo. Ilagay mo dito sa table. Apo, Ito ba nagsumbong sa inyo, Tito? Ang janitor nito? Hoy! Nagsumbong ka ba kay Tito Mario? ho, Briggs, mukhang wala ka ng galang ah. Parang gusto mo pang awayin si Jacob sa harapan ko. Sige na, Jacob. Lumabas ka na. yes sir. Sorry, Tito. Kumukulo kasi yung dugo ko sa janitor na yun eh. Ang mabuti siguro, mag-leave ka muna sa trabaho mo kahit mga 1 month. Tito Mario! Masyadong mainitin ang ulo mo eh. Eh, Baka sakaling kapag nakapagpahinga ka, mawala na yan. I'll talk to your dad about this.
Yung janitor na yun, siya pa kinampihan ni Tito Mario. Sa halip na siyang alisin sa office, ako pang pinag-leave. Hindi na inisip ni Tito ang pagiging magkaibigan nila ng daddy ko. Si daddy naman, hindi ako matulungan. Ayaw niya magpakita ng kagaspangan kay Tito. Hindi maaari ito. Hindi dapat masira ang plano namin ni daddy. Kailangan makasal kami ni Nadine para masagip ang pagkalugi ng negosyo namin. At hindi ako makapapayag na ikaw, Jacob, ang makahadlang sa aming balak. Hindi! Good morning, Ma'am Nadine. Ma'am Kate. Hi. Hello din, Jacob. Good morning din. Ang aga mo ah. Ayoko pong magkaroon ng late sa trabaho, kahit isa. Kaya inigahan ko talaga. Malinis na nga po itong room niya. Oo, nakikita ko. Ang kintab ng floor. Pwede kang manalamin eh. Thank you again. Trabaho ko po yan, ma'am. Gusto niyo ba? Dalan ko kayo ng coffee at chocolate cake? Wow. Alam mong favorite cake ni Nadine, ha? Ha? Kuwan po. Narinig ko lang yun sa ibang mga empleyado. Sige po, ma'am. Kung ayaw po ninyo, lalabas na ako. Sige. Dalhan mo kami ni Kate. Okay po. Diyan ho muna kayo. Uy, anong iniisip mo? Naalala ko lang si Nathan. Nabanggit ko kasi sa kanya last time, ang favorite cake ko. Ayos talaga nakuha kong info. Nandito pa nga sa office si Nadine, kahit gabi na. At hindi niya kasama this time ang sugot na si Kate. Tama ito. Sasakyan na lang niya ang narito sa parking lot. Ngayon, maisasama ko siya sa ayaw man niya o sa gusto. Magiging aking kanana din. Wala ka nang magagawa. Makakasal ka na sa akin. Eto na siya. Palapit na rito. Hello, Nadine? Riggs, what are you doing here? Waiting for you. Namimiss na kasi kita. Well, I'm sorry, hindi kita na-miss. Bakit ba ang suplada mo? Ha? Bitiwan mo nga braso ko, Riggs! Ano ba? Pero pag sa walang kwentang janitor na si Jacob, ang bait mo. Huwag mong idamay ang taong walang ginagawang masama. Bitiwan mo ko! Sa ayaw o sa gusto mo, sasama ka sa akin. Hindi! Ayoko, bitiwan mo ko! At ang panyong ito ang makapagpapatahimik sa iyo. Bitiwan mo si Nadine! Jacob! Salamat na dumating ka! Hayop kang pakinamero ka! May baril siya, Jacob! Bagay sa iyo! Jacob! Tulungan niyo kami! Tulong! Miss, dito raw ho ang room ni Jacob Rosales. Opo, dito nga ho. Ako si Maura, ang nanay niya. Naging po, Ali Maura, iniligtas po ako ni Jacob sa gustong dumukot sa akin. Kaya po siya naparil. Ang kawawa kong anak. Dahil sa pagmamahal, siya ngayon ang nasa panganib. Pagmamahal? Aling Maura? Oo, Nadine. Lihim ka minamahal ng aking anak. Siya ang ka-textmate mo sa Nathan. Nadine, narito ka. Oo, Jacob. At masaya ako dahil ligtas ka na. Kung nagkataon na wala ka, hindi ko mapapatawad ang sarili ko.
Hindi mo naman kasalanan. Kung sakit ang tinulungan. Nahuli ba si Briggs? Oo, nakakulong na siya. At patong-patong na kaso ang haharapin niya. Bukod sa pagdukot sa akin at pamamaril sa'yo. Wala ring lisensyang dala niyang baril. Dapat lang talagang makulong siya. Ngayon, patatahimik ka na. Salamat sa Diyos. Hindi ka niya kinuha, Nathan. Ha? Alam ko na ang lahat, Jacob. Sinabi sa akin ng nanay mo habang nasa panganib ka. Nakahihiya naman sa'yo. Kung talagang mahal mo ko, hindi mo ikahihiya ang damdamin mo. Mahirap lang ako. Hindi bagay sa'yo. Lahat ay pantay-pantay sa pusong nagmamahal. Nadine, ibig bang sabihin, may pag-asa ako? Hindi pag-asa, Jacob. Pag-ibig. Dahil mahal din kita. Oh, Nadine, At na-realize ko yun ng mga nibang buhay mo. Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo. Mabait ako sa'yo. Dahil mahal kita. Natutuwa ako. At magaling ka na, Jacob. Opo, Sir Mario. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagliligtas mo sa aking anak. Dahil sa ginawa mo, nabigo ang masamang balak ng dati kong kaibigan at ng kanyang anak. Handa po akong protektahan si Nadine, Sir. Maraming salamat. At gusto kong malaman mo na hindi ako tutol sa inyong relasyon. Maraming salamat po, Sir. Sana gawin mong inspirasyon sa iyong pagsisikap ang inyong pagmamahalan. Ang pangarap at pagmamahal ng may mabuting kalooban ay magkakaroon ng katuparan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Bernabe Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa akin po, Mami, ayos lang. Kaya lang, magiging dalawa na ang bata dito kapag nagkataon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Oo nga. Paano bang magiging dalawa, Eljan? Oh, ikaw naman, ate. Kunwari ka pa. Di ba? 2 months pregnant ka na? Ayaw mo pang sabihin kay Mami. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May tila palo ang nakaraan na masakit damhin, subalit ito'y may dalang aral sa atin.
Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Merced sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Eljan, anong sasabihin mo sa akin? Mami, may overnight swimming kasi kami ng tropa sa Makalawa. Oh, Hingi sana ako sa'yo ng pera eh. Yan! Diyan ka magaling, Eljan, sa paglalakwatsa kasama ng tropa. Ang pag-aaral mo, hindi mo inaasikaso. Ikaw talaga, Ate Kyla. Tuwing may hingin ako kay Mami, lagi kang nakakontra. Hindi naman ako humingi sa iyo kahit may trabaho ka na. Kahit naman may trabaho na ako, hindi kita bibigyan ng pera. Dahil sa lakwatsa mo lang gagamitin. tama na yan. Hindi ko naman pinababayaan ang pag-aaral ko Wala naman akong back subject. My God! Ipinagmalaki pa? Puro palakol naman yung grades niya. Sabi ng tumigil na kayo! Si ate kasi Mami, mahilig makialam. Pero siya, hindi ko naman pinakikialaman. Wala ka naman dapat pakialaman sa akin Dahil graduate na ako, no? At may trabaho na. Hindi tulad mo, asa pa rin kay Mommy. Sobra ka na Ano, bakit? Ano gagawin mo? Lalaban ka, ha? Ano Lalaban Ba? Sabi ng tama na hindi pa kayo nakakaintindi. Sorry, Mommy. Naawa lang kasi ako sa inyo Pinahirapan kayo ng lalaking to. Ikaw naman, Eljan. Ayusin mo yung mga grades mo. Mag-aral ka mabuti. Yung mga sinasabi ko hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Paano ka magkakaroon ng magandang trabaho? O puro palakol yung grades mo? Opo na, Mami. Pero please naman, bigyan niyo na ako ng pera para makasama ako sa lakad ng tropa ko. Huling sama ko na ito sa kanila. Totoo ba yan? Opo. Hello, Minnie. Ilang araw ko na kasi siyang tinatawagan pero ayaw mag-ring yung cellphone niya. Wala rin siyang sagot sa mga text ko. Nag-aalala kasi ako Hindi pa. Pwede mo pa ako samahan sa tinutuluyan niya? Sasabihin ko na lang sa'yo. Pag nakita na tayo, ha? O sige. Sige, oo. Hintayin kita bukas. Bye. Bakit? Ano problema mo? Boyfriend mo? Ha? Eljan! Siya ba? Nakipag-break sa'yo? Chismoso ka. Pwede ba huwag kang makialam? Ayos ka rin, ano? Pag ako, pinakikialaman mo. Pero ikaw, ayaw mong mapapakialaman. Dapat, kung anong ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Galing ka kamo sa isang bahay ampunan, Yes, anak. ma, oo. Nagbigay ako ng tulong para doon sa mga batang nandoon. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Ma, alam nyo, may isang cute na bata doon. Cute-cute niya talagang. Hindi anak ko. 2 years old na yon. At alam mo ba, basta na lang iniwan sa bahay ampunan nung hindi alam ng mga naroon. Ay, huwag mo sabihin, aampunin mo rin yun. Katulad din na Kyla at Eljan. Tama kayo, ma. Kinausap ko na nga yung mga namamahala sa bahay ampunan. Pero anak, tumatanda ka na rin, ha? 53 anyos ka na. Oh, Mabuti nga at si Eljan na lang ang pinag-aaral mo. ma, 53 pa lang ako. Malakas pa ako, no? Kaya pang magtaguyod ng 3 bata. Pwede pa yun. Naman mamaya niya na mahirapan ka na. Huwag kayo mag-alala. Kaya ko pa nga. Malakas naman ang kita ng business ko. At saka naniniwala ako. Mapapasaya rin ako ng batang aampunin ko. Alam na ba yan ni na Kyla at Eljan? Dapat di nilang malaman ang gusto mong gawin.
Parang importante itong pag-uusapan natin, ah. Yes, Eljan, importante. Sabagay, Mami. May sasabihin din po akong importante. Pero mauna na kayo. Okay. Mga anak, alam niyo naman kung gaano ko kayo kamahal, hindi ba? Yes, Mami. Kahit nangaampun niyo lang kami ni Eljon. Kaya naman po mahal na mahal namin kayo, Mami. Tsaka malalaki na kayo. Konting panahon na lang. Magkakaroon na rin kayo ng kanya-kanyang pamilya. At ako, maiiwan mag-isa. Mami, matagal pa ho ako mag-aasawa eh. Si ate siguro malapit na. Hindi ka nakatitiyak dyan. Isa pa, hindi maiiwasan ang bagay na yon. At ayoko naman kayong pigilan sa inyong mga kaligayahan. Kaya naisip ko, muling mag-ampon ng bata. Ha? Mag-aampon po uli kayo? Yes. 2 years old na siya. At tulad nyo, gusto ko rin siyang mabigyan ng magandang kinabukasan. Sa akin po, Mami, ayos lang yun. Kaya lang, magiging dalawa na ang bata rito pag nagkataon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Oo nga. Paano ba magiging dalawa, Eljan? Ikaw naman ate, kunwari ka pa. Di ba, 2 months pregnant ka? Ayaw mo pang sabihin kay Mami? Ano? Paano mo nalaman? Nung makalawa, pumasok ako sa kwarto mo. Hihiramin ko sana yung laptop mo eh. Pero nakita ko sa tukodor mo ang isang sobre at nang buksan ko, nakita ko ang resulta ng pregnancy test mo. At sabi doon, 2 months kang buntis. Kayla, sino ang ama ng dinadala mo? Mami, I'm sorry. Bakit ka humingi ng sorry? Wala na siya. Tinakasan niya. Pananagutan niya. Ano ba naman yan, ate? Pagtatawanan ka at pag-uusapan ng maraming tao. At maging kami, ganun din. Kakahiya ka. Eljan! Patawarin niyo ako. Patawad. Tama si Eljan. Nakakahiya talaga ako. Inampun na nga kami ni Mami Merced. Binigyan ko pa siya ng kahihiyan. Kung alam ko lang na walang kwenta pala si Daniel, hindi ko dapat ipinagkatiwala ang sarili ko sa kanya. Pero huli na ang lahat. Huli na. Disgrasyada na ako. Kayla. Anak. Mami Merced. Tama na yan. Hindi yan makakabuti sa kalagayan mo. Ang laging umiiyak. Tama si Eljon. Nakakahiya ako. Kasalanan ko. Dahil hindi ako naging maingat. Nagkamali ka man ngayon. Siguro, sa susunod, mag-iingat ka na. Sorry, Ma. Tama na. Tumahang ka na. At alagaan mo yung magiging apo ko. Itataguyod natin yan. Kasama ng batang aampunin ko. Nakakahiya talagang ginawa ng ate ko, Checo. Nakakagalit. Tol, hindi problema yun eh. May paraan para makaligtas kayong lahat sa kahihiyan. Talaga? Paano, Tol? Tol, ganito ha. Makinig ka. Sasabihin ko. Kasi, ganito yun eh. Yung jowa ko, ganito rin ang ginawa. At walang sablay to, Eljan. Anong sabi mo, Eljan? Ipalaglag ko ang ginadala ko? Narinig mo ba ang sarili mo? Ate,
Mahusay ang abortionist na pagdadalan sa'yo. Doon dinala ng tropa kong jowa niya. At naging maayos naman ang lahat. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Alam mo bang malaking kasalanan sa Diyos ang iniisip mo? Di humingi ka na lang ng tawad. Ang mahalaga, makakaligtas tayo sa kahihiyan. At bakit mo sinususulan ng ganyan ang ate mo? Pinalaki ba kitang ganyan ang pananaw sa buhay? Mami, gusto ko lang naman pong... Selfish ka, Eljan. Mami, Tulad ka rin ng una ko naging boyfriend. Makasarili. Matapos akong buntisin nung 15 taon lang ako, iniwan ako. Nagbuntis kayo ng ganun kabata, Mami? Oo, Kyle. Salamat na lang. Tinulungan ako makabangon ng Lola Marina ninyo. pero nasaan po ang batang yan? Wala na. Pinalaglag ko siya. Ha? At ang masakit, mula noon hindi na ako nagkaanak. Kaya... I'm sorry, Marcel. Pero hindi ko na kaya. Anong ibig mo sabihin, Soylo? Ayoko na magkunwari pa. Hindi na kita mahal. Hindi totoo ang sinasabi mo. Totoo. Iba na ang mahal ko. At dinadala niya ngayon ang anak na hindi mo maibigay sa loob ng 7 taong pagsasama natin. Makiusap. Huwag mo kong iwan. Mahal na mahal kita. Huwag kang maging makasarili. Hindi mo maibigay ang kaligayahan kong anak. Hayaan mo kung hanapin yun sa iba. Yun ang nangyari sa buhay ko. Para akong pinalo ng aking nakaraan. Hanggang sa ampunin ko kayong dalawa. Mami? Ayokong ituro sa inyo ang pagkakamaling nagawa ko noon. Ano, Tol? Kailan natin dadalhin na ate Kayla mo dun sa sinasabi ko sa'yo? Tinacheck ko. Ha? Hindi na natin siya dadalhin. Ayaw niya? Di sana pinaliwanagan mo. Nagbago na rin ang isip ko. Ano ba yan? Tama si Mami. Hindi namin dapat tularan ang pagkakamaling nagawa niya noon. Hindi baling harapin ang kahiyan kaysa maramdaman ang hampalos ng nakaraan. Mahal, napakasaya ng baby ni Kayla, Merced. Oo nga, Ma. Kanina pa yan. Para bang nararamdaman niyang first birthday niya ngayon? Kabilis talaga ng panahon, ano ha? 1 taon na ang apo natin. At ang bata namang inampon mo, aray, nagka-4 na taon na. Oo nga po. Alam niyo ba, nagkaroon ng panibagong saya itong bahay namin. Dahil sa 2 bulinggit na yan. Isang bata na naman ang mabibigyan mo ng isang magandang kinabukasan. 2 po, Ma. Dahil handa ko ring itaguyod ang aking apo. Kayla, Yes, Mami. sino yung naghatid sa'yo dito kanina? Office mate ko po. Si Andrew. Naliligaw ba sa iyo, ate? Di. Pero nagpaparamdam. Alam ba niya ang tungkol kay Aaron? Yes po. Hindi ko po inilihim sa office na single mom po ako. Wow! Matatag na ang ate ko, ha? Dahil kay Mami,
at sa kanyang nakaraan, Eljan. Ako din eh. Binago ng nakaraan ni Mami. Kaya kapag nagka-girlfriend ako, at halimbawang ubuntis ko, hindi ko siya tatalikuran. At lalong hindi ko ipalalaglag ang aming magiging anak. Oh, tama yan. At natutuwa ako, mga anak, dahil natuto kayo sa aking nakaraan. Kung lahat lamang ng tao ay susuriin ang kanilang nakaraan, magiging maganda ang kanilang kasalukuyan at magiging matamis ang kinabukasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Jerry Mutia. Special sound effects, Bernie Bascao. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salong. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.